What's up guys? Trader Supreme here. Okay, balik tayo sa weekly Bitcoin price analysis natin. Ano? So ituturo ko sa inyo ano yung mga possible na area of trade natin. Ano? So okay, excited ako dito. No? So go, game. So macro analysis muna. No? So pag sinabi natin macro analysis, ito po ay long-term view. No? So wala po itong epekto sa weekly trade natin. Kasi sa weekly trade natin, wala po akong tinitingnan na bias. Long and short depende sa levels ko. No? So yun po yung ganda ng Supreme Range, ano? So wala ka pong pakialam sa bias mo kasi po ang trade na yun nakatingin po kayo sa levels, ano? Kung nasa levels po kayo for longing or buying, syempre maglo-long ka kahit na nasa bearish sentiment yung market, ano? So yun po ang kinaganda ng Supreme Range, ano? So ngayon, bibigyan ko lang muna kayo ng insight ano yung mga possible mangyari in the future, okay? So una, we are in macro range. Pag sinabi natin macro range, tandaan niyo po, ano, so after ng bear market, meron tayo accumulation year na tinatawag. Pag sinabi po nating accumulation year, yan po yung area kung saan ang area is sideways market, ano? At tinatawag nating ranging. Ibig sabihin, meron siyang area kung saan meron tayong range high and then range low at mid area kung saan naglalaro yung price, ano? So ito po ang pinaka-boring na market sa lahat, pero ito po ang pinaka-profitable sa lahat ng mga traders, ano? So, I mean, not the most profitable, syempre bull run ang most profitable, syempre. At yung bear market, the easiest one to trade, ano? Syempre meron silang major direction. Unlike sa accumulation year na akit baba, ano? So medyo nakakabaliw, ano? Pero marami opportunities kasi, okay? So ngayon, nandito na po tayo sa mid area, no? So this is a key pivotal area, no? So pero basic price action lang tayo. Di ba pag yung price nagkaroon ng pump at nag-retrace, ano? Magkakaroon tayo ng retracement, no? Kasi syempre hihina yung price, eh. Di ba dapat yung price mag-break yung high? Pero anong ginawa ho? Nagkaroon tayo ng swing failure, ano? So, swing failure. Okay. So, bumagsak ulit, ano? So, nung bumagsak ulit, tatawagin mo ba ulit itong reaccumulation? Kasi kung nag-reaccumulation, di ba dapat mag-akyat yung price? Pero hindi umakyat yung price. Anong tawag nun, kapatid? Ranging lang. Ano? So, kung ito po ay bullish, dapat nagkaroon tayo ng breaking ng highs dito. Tingnan niyo pa kung gaano nakatagal. Ano? So, starting tayo nung nagkaroon ng swing low to swing high and then hanggang sa price ngayon. 184 days. Okay, divide natin 184. Ay, sorry. 184 to 30, ano? So, 6 months na po yung price andito sa premium area, no? O yung area kung saan mahal yung price. So, ano sa tingin nyo yung possible na pwedeng mangyari, di ba? Ngayon, kung uulitin ko po, ano, kung ito ay accumulation, dapat po yung price nag-break ng high at nag-create ng higher high para maging bullish. And then, mag-create ulit dito ng reaccumulation, di ba? And then, ito po, magtutulak ng price para mag-pump from this range high to halving, ano? Dapat ganun po yung mangyayari. So, ano yung nangyari? Ano? So, 6 months po, naglalaro lang yung price dito sa range high, ano? Nagkaroon po tayo ng swing fail dito sa area na yan, ano? So, naglalaro lang yung price, nagpipingpong yung price dito sa area na yan, ano? So, ngayon, ano yung mga possible decision o mga possible pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, ano? Natandaan niyo po na ang September ay bloody month para sa mga financial asset like stocks and crypto, no? So ngayon, we are seeing na recovery o retracement, ano? Lalo na tumama na tayo dito sa mid area or support area, hindi mawawala na may mga buyers so talaga, ano? Ngayon, ano po yung mga possible na mangyari? No? Ngayon, kapag yung price nag-break below this mid level at bumalik dito sa mid area, that's bullish, no? Kumbaga deviation lang tawag doon, di ba? Yung lagi natin sinasabi, or reclaim. Bullish po 'yon. And then pwedeng i-break niya na tong range high and then mag-retrace coming to halving
and then magsimula na tayo ng recovery papunta sa bull run, ano? So, pwedeng ganun yung mangyari. Ano pa? Ngayon, for example, yung price, nag-break sa mid-level at nagkaroon ng acceptance dito sa baba, that's a problem, ano? Kasi, possible na i-take out tong lows na to, which is 19K, or worst scenario, etong range low, which is 18K. So, and then, karoon ng recovery, papunta halving, and then ETF approval, then pump, ano, to the moon, ano. So, yun po yung mga tinitingnan nating area, ano. Ito po ay a view lang, ano, long-term view. Pag sinabi natin long-term view, hindi ito makaka-apekto sa trade ko next week. Kasi ang pagta-trade po, levels to levels, yun po yung strategy ko na ginawa, ano. So, kung ano lang po yung levels ko ngayon, yun lang, ano. Tandaan nyo po kasi, hindi nyo ho mahuhulaan gagawin ng market. So, ang ginawa ko pong strategy, okay, meron pala. Okay, i-trade ko levels to levels. Ano? Gawan ko ng levels para alam ko, okay, ito area for longing, ito area for shorting, para, di ba? Wala akong stress, ano? So, kahit nasa 100K pa price na yan, basta may range ako, alam ko gagawin ko, di ba? So, okay. So, ayun po yung mga scenario na pwedeng mangyari, ano, mga kapatid. At, yan, ito po yung macro range natin, ano. And pinlat ko na rin, ito yung halving area, no. So, from February to June, dyan po magaganap yung tinatawag nating halving. So, dito, ang ma-release po na Bitcoin na lang, ano. So, from 6.25 to 3.125 na lang per 10 minutes, ano. So, coming bull run, ano. So, next year, ano. So, pababa na ng pababa yung reward na, o yung Bitcoin na ma-release, ano, per 10 minutes, ano. Ngayon, weekly analysis na tayo, ano. So, ano yung mga possible na pwedeng mangyari, okay? So, yan, ano. So, okay, game. Macro, supreme range. So, yung price po is trading above, may low, ano. So, this is a support. So, hindi ko alam ba't ang rami nagso-short sa inyo. And then, kasi dahil sa Monday range. Okay, so, let's plot the Monday range, ano. So, ito po yung Monday range natin. Ngayon po, tandaan nyo, kapag po ang Monday range nasa support, hindi nyo yan susundan. Kasi nasa support ho eh. So, for example, ang Monday range natin nasa support, bakit mo naman siya ilusyo-short, di ba? Ang mangyayari niyan, tuwing may Monday range, ganun lang ang gusto nyo mangyari. Hindi ho ganun yun. Ano? So, may sinusunod ho tayo na kapag nasa support siya, hindi mo siya iso-short, di ba? Diba? Nagkaroon tayo ng reclaim. So, it's hard for you to show short that market. Ano? Hindi po pang short yan. Ano, ano pa? Previous week low, ano? Isa pa to sa mga area na napakahahalaga. No? So, ito po yung tinatawag nating supreme range. Ano? Kung mapapansin mo, this area is acting a strong support, no? And you still shorting it, ano? So, hindi ko maintindihan kung bakit. So, hindi po pang short itong area na yan. Kaya po ako nakalong, ano? So, di ba, nag-flex po ako sa inyo ng profit from long. So, dahil po ako ay nakalong, ano? And then, ano pa? So, yung mga confidence po tumuturo sa long position, ano? So, bakit mo siya sa short? And then, ano pa yung mga area, no? So, meron po tayong ditong monthly open and weekly open. Yung price po trading above monthly and weekly open. Then, bakit ka nag-short, no? So, basic candlestick structure, no? Kapag yung price ay nagtatrade above previous candle close, ano po yung kulay ng candle? Di ba green? Bullish po yun. Kapag naman po yung price trading below previous day or previous candle close, ano nangyari? Red, bearish po yun. So ngayon, i-apply natin sa higher time frame or weekly and monthly time frame. So yung price po, nagte-trade above ng monthly and weekly open. So bullish po yun. So ngayon, ang area nyo po ng short, kung ano po yung levels o supreme range. And then, ang exit nyo po ay yung susunod na area ni supreme range, which is quarter level. Nakikita nyo po ba yung reaction ng price sa quarter level? Kasi may mga nagte-take profit po dyan eh. Kasi baka po, yan nga po yung levels, ano? Supreme range. Okay, ngayon, ito pong area na to,
ay acting as a resistance. Gaya ng sinasabi natin, levels to levels. Ano ibig sabihin ng levels to levels? For example, ito yung short mo, ito yung long mo, ito yung area for long, ito yung area for exit. Once na ma-break to, ito yung area for long, ito yung area for exit. Ganun lang ho yun kasimple, no? So, wala pong stress to, basta marunong ho kayo tumansya kung nasan ba talaga yung price, ano? O marunong ka pumesto kung saan ka magbi-business. Ngayon, ito pong price is trading above previous week high. Bullish po yan. Kapag po bullish yung previous week high at nag-break to, nagkaroon acceptance below, ay above, and I think that will be bullish, ano, to May mid, ano. So, area po for shorting yan, ano. Ngayon, once yung price, ma-break to, so ano po yung susunod na levels? Ito pong area na to, ano. Ayan, yung area po na yan, ano. Yan. Okay? So, 28,800 still area for short. Itandaan nyo po, ang main target po natin is 23,500 pababa this year, ano? So, ang kailangan po natin malaman saan area tayo mag-short, ano? So, yun po yung mahalaga sa ngayon. Yes, nakalong po ako to protect lahat ng shorts ko, no? Just in case, ano? So, first area na tinitingnan ko for short is 27,800, ano? O 27,700, ano? Yan yung first area for shorting for me, ano? So, lagyan natin, ano? Yan. Ano po yung next area? 28,800. Yan po ay yung range low ng previous range, ano? So, ito po yung previous range, eh. Yan eh. Yan po ang previous range, eh. So, yan po ay support, no? Ang support po na na-break will be or will act as a resistance sa below na range, di ba? O for example, yung price, ito yung support. Pag po yan, pinuntahan ng price, ano po yan? Mag-act po yan as resistance. So, pwede po maging area for shorting po yan. Pero for now, ito po yung mga area na titingnan ko. No? So, first, 26,700. Ano? So, titingnan natin kung may reaction yung price dyan. Second, yung 27,700. Titingnan natin kung may reaction yung price dyan. And then third, yung 28,700. Ano? So, yan po yung mga area for shorting for me. Ano? So, syempre, hindi ko masasabi kung ano na po mangyayari sa future. Pero alam ko po, makokontrol nyo yung buy and sell button. Pag po nagpunta yung price to at nakakita po kayo ng rejections, and then you can short the market. Ano? Pero tandaan nyo po, ano? Kapag may mga ganitong rejection ng maliliit, ano? Yes po, magkakaroon po yan. And ang gawin nyo lang ho, short, and then partial take profit. Kasi sigurado po, meron pong mga ganyang klaseng movement yan, nababagsak konti eh. Pero, once na magkaroon ng power na bumakit ulit, okay, so, just put your stop loss above yung weak area na yan, ano? And then, partial take profit para hindi kayo lugi sa fee, ano? And then, kumita ka pa. And then, next po, 27,700 at 28,700. Area po yan for shorting, ano? So, syempre, hindi ko masasabi kung hanggang saan pupunta ng price. Pero masasabi ko lang po, pag pumunta dyan yung price, look for reaction. Ganun po mag-trade. Ano? Levels to levels, wala po tayong pinapanigan kung saang bias. Ano? So, huwag nyo ho pakasalan yung bias nyo. No? Do not marry your bias. Ano? So, yun po ang problema sa karamihan sa mga traders. Ano? So, kapag bearish, bearish talaga. Pag bullish, bullish lang. Ano? So, huwag nyo ho ganun. Hindi ho kayo kikita doon. Ano? So, walang personalan, ano lang tayo, no? Gusto lang natin magkapera, no? So, yan, malinis na malinis po. And then, last confluence ko po ay yung ghost range, no? So, hindi nyo hugaan ito naririnig kasi, pakita ko sa inyo, no? So, value area low is acting as a strong support, no? And then, once na we have this trap, ano? Kasi, pag nakatamang ganyan, trap yan eh, no? And then, nagkaroon tayo ng reclaim. Ano po yan nangyari? Nagpapump po, no? Ngayon, ano po yung mga possible area kung, for example, dalawin ulit na magkaroon ng, and then pwede pa ako mag-long ulit? Yes po. Ito pong area ng point of control which is 26,000, ano? So, for example, yan, 26,000. Nagkaroon tayo ng break na tong previous week high, and then nagkaroon tayo ng bounce dito sa previous week mid, nag-reclaim dito, no? Sa point of control. And that's a good long for me, ano? So, scalp lang. And then, lagi ka na agad ng stop loss dito sa low, ano? So, yun po yung levels to levels trading, ano?
So, yun lang mga kapatid, ano, make sure nyo na meron ng labels yung chart nyo, no, coming this week, ano, para alam nyo. Tandaan nyo po, Bitcoin po ang leading na coins nyo, no. So, kapag umakyat si Bitcoin, same lang po yan kay Ethereum. So, ang kailangan nyo po kay Ethereum, i-plot nyo yung range. Kung ang range ni Ethereum nasa Monday range o kaya nasa may previous week range, i-plot nyo lang, ano, yung mga range, ano. Kasi yun po yung magiging area nyo po for entry. And then yung exit nyo rin, kung makikita nyo po kung nasan yung range high niya, kung nasan ba yung mga levels niya, tandaan nyo po yan. Ano? So for example, kay Ethereum, ano, pakita ko rin po sa inyo. Dati. So naka-ready na po sa akin yan, bago pa man po, yan ano. So meron po akong mga entry, meron na po akong mga plan dyan, ano, coming this week, ano. Kapag po naging bullish si Bitcoin, syempre, sasabay ko pong ilang si Ethereum. So, double trade na ako agad. No? So, kota ka na agad for a week o kota ka na agad for a month. Ano? So, kapag ka ganun, ano? Same lang yan kay BNB, kay XRP, kay Solana. No? So, tingnan mo lang yung levels ano, at susunod dyan kay Bitcoin. Kaya Bitcoin po ang focus ko. No? So, yun lang muna mga kapatid, ano, sana mag-abind ko kayo sa mga trades nyo. And then, soon, magkakaroon po tayo ng private group or yung tutorial. No? So, binubuo ko na po yan. Ano? So, from start hanggang sa pag-take profit nyo, hanggang sa bull run, bear market, lahat ng style, nilalagay ko po doon. Ano? So, we will work something out kung paano gagawin natin. And, still ano, so tutulungan ko pa rin kayo talaga mga kapatid, ano. So pero ngayon ay we will filter yung mga kapasok doon, ano. So yun lang mga kapatid, no? Good vibes lang tayo, ano. So wag ho nyo i-marry yung bias nyo na pag bearish kayo, bearish lang, ano. So always look at the levels, ano. Yung chart po hindi nagsisinungaling, ignore mo lang yung mga news, ignore mo lang, ano sabi sa CPI? Bearish, ano nangyari? Pa-pump yung price. Kasi nasa levels ko no? Tandaan nyo, mas mahalaga yung levels ko kaya CPI, Brad. Hindi, joke lang. Ano lang yan, para sa akin, ano? So, this is my system. I built this for a year, ano? So, alam ko kung paano ito gumagana. And for me, my own system, this is the most important, or most, the priority, ano. So eto pong levels, ano. Second lang po kung meron mga news like CPI, FOMC, hindi po yan gaano sinusundan, ano. So hindi ko po yan gaano pinagtutuunan ng pansin. Naka-focus po ako sa levels ko kasi ito po yung area kung saan nagkakapera po ako, no. Kapag nag-focus kayo sa mga bagay na hindi naman ho kayo nagkakapera, lugi ho kayo, no. Tandaan niyo po ang market mapanglin lang. Kapag ho sa news kayo nag-focus, wala ho kayong pupuntahan kundi wreck, ano? So, tandaan nyo po yun. Sarili nyo lang po yung kakampi nyo. Levels ko lang kakampi nyo. Supremo range lang po ang kakampi nyo, no? So, huwag nyo kakampi yung FOMC, anong mga banu po yun, ano? Sana alam nyo po yung pinopoint ko, ano? Huwag ho kayo nagpapauto. So, yun lang mga kapatid, ano? Lahat po ng result ng mga news nasa chart na bakit stress na stress ka sa news. Tandaan nyo yan, ano? O, common sense lang po yan, ano? So, yun lang mga kapatid. Next week, another opportunity, another pera na naman tayo, no? So, yun lang mga tropa, no? So, God bless you guys.